sinabi natin, ito ang pang-11 araw natin sa lectures, inshallah. At alhamdulillah, kakaunti na lang ang mga katanungan, no? Kung meron kayong ibang katanungan, please don't hesitate to pass it here, inshallah. Ang unang katanungan, ito ang pinili ko, no? Salam po, Shaykh. Tanong ko po, accepted po ba ang dasal? Accepted po ba ang dasal ko kung inuulit ko kasi po minsan po nagkakamali ako kung magsujud? Okay? Naintindihan niyo yun o hindi? Medyo, naintindihan ko rin. Okay? Balik Islam po kasi ako. Christian po kasi ako na nakapag-asawa po ng tauso. Saan kaya rito? Taga-Sulo. Okay. Ay, yung lalaki ay taga-Sulo. Kagaya ko, no? Taga-Sulo rin ako. Taga-Cotabato po kasi ako. Cotabato. Sino kaya Cotabato dito? 1, 2, 3. Okay. Okay. Pero hindi kayo siguro nagtanong. Hindi kayo alam, hindi kayo nagtanong nito, no? Taga-Cotabato po kasi ako. At dito po ako natutong magdasal sa Kuwait ng dasal ng Islam. Accepted po ba yun at di po ba masama pag inuulit? Okay? Medyo mahaba pero isang tanong lang siguro yun. Ano po ang katayuan ng pagsujud, pagpapatira pa kung nagkamali o kaya hindi tama ang pagsujud natin? Matatanggap ba yun o hindi? Yung tanong, أعتذر للكفيل لأن أتكلم باللغة الفلبينية ولا تنفع. لا it's okay. It's because of the kids. Okay. Itong tanong, no? Medyo hindi ko hindi ko mag-gets, no? Dahil anong pagkakamali doon, halimbawa, anong pagkakamali? Nagsujud ka, ito ang pinaano mo ganyan? Or paano yung pagpapatira pa ninyo? Makamali ko, nakamali ka sila ng anak o nakasujud ba ba? O, ginawang tatlo ang sujud. No? Ganun po. Ganun. Okay, ginawang tatlo. At ano ang katayuan ng ano na yon? Ng pagdarasal na yon. Ang pagdarasal, kung hindi siya tumama sa rukun, yung part ng pagdarasal, hindi yun mabatal o hindi yan magiging invalid. Ang kailangan lang doon, halimbawa, magsujud ka sahwi o kaya mag-istidrak. Ang ibig sabihin ng istidrak, at alamin mo kung saang rakaat na nagkamali ka. First rakaat, second rakaat, first unit or second unit, third unit or last unit. Sa 2 rakaat prayer or sa 3rd rakaat prayer. Magkaya ng Maghrib o kaya Subuh. Kung nagkamali ka sa Subuh, sa Fajr, automatically
Anong napag-usapan natin noon? Invalid ang prayer. Okay? Magiging wala yon. Hindi talaga matatanggap. Kung nangyari ang pagkakamali at pagdududa sa Maghrib, yani tatlong unit ng prayer, automatically ano rin? Invalid din, di ba? Bata din ang prayer natin. So, if it happened sa 4 rakaat, I mean 4 units na prayer. So, anuhin yun? Titingnan kung saan ka nagkamali. Sa sunnat lang, or sa wajib, or sa rukun. Ang sujud ay rukun ng prayer. Sujud, yung dalawang sujud. So, kung ginawa mo yung tatlong sujud na hindi mo sinasadya, mapatalbing. Kung nangyari yun sa second unit or sa third unit, mapatalbi mo hindi. O kaya naalala mo after na nandun ka na sa ibang sa ibang position ka na. Kung nandun ka na sa ibang position, babayaan mo na lang yun, di ba? Kung sa third unit or sa fourth unit, babayaan na lang yun. O nagkamali ka naman sa numbers ng prayer na yan. Tingnan mo, kung nangyari sa 2 rakaat or 2 units, ano ang gagawin mo? Bilangin mo 2 rakaat, 2 units. At gagawin mo pa ang dalawa para ano yun. Kung nangyari iyon sa halimbawa sabi mo 2 or 4, gawin mong 4 at tumayo ka ng 2 rakaat, another 2 rakaat after salam. Hindi yung makikita niyo hanggat hindi madidemonstrate, no? Kailangan talaga yung ma-demonstrate kung saan ka nagkamali. So, ibig sabihin doon, alamin mo kung saan ka nagkamali, kung nagkamali ka sa third rakaat, sa second rakaat, or sa 2 rakaat lang, or 3 rakaat, automatically, huwag mo nang bilangin yun, batalyon. Ulitin mo na lang. Ulitin mo. So, kung uulitin mo, paano? Tama ba yung pag-uulit mo ng prayer o hindi? Tama. Hanggat magkakamali ka na naman ulit. Di ba? Walang problema yon. Pero kung nagduda ka after na nagsalam ka na, tapos mo nang ginawa ang prayer, la ta'tanibihi. Huwag mo nang pabayaan mo, huwag mo nang pansinin, tama na yon. Pero mag-focus ka na lang sa susunod na prayer. Doon ka mag-focus sa susunod na prayer. Walang problema. At yun tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baguhan ka man, or matagal ka na, or real Muslim ka, or bagong yapak ka sa Islam. Walang yun. Walang exemption. Kung tama, ay tama. Kung mali, ay mali. Okay? So, kinakailangan lang, halimbawa, kung hindi natin memorize, it is an obligatory for us to learn it. Dapat, tanungin natin ang kitab or book, no? Or kung mayroon halimbawa ganito, magtanong kayo. Anyway, nandiyan naman ang book na translated to Tagalog. You can have it, inshallah. Pwede naman utang siguro. Wala kayong pera. O mangingi lang kayo, pwede naman siguro yun. Para yan sa atin, inshallah. Pwede po bang mag-asawa ang babaeng siya sa lalaking Muslim na sunnah? Pwede o hindi? Pwede. Pwede mag-asawa ang lalaki, na siya na lalaki, sa sunni na babae. Or vice versa. Pwede rin mag-asawa, ang siya ay babae, ang lalaki naman ay sunni. Pwede. No problem. Pero ang problema lang ito. Paano yung
Kaya nga, maghintay ka, no? Ang problema lang ganito, kung in terms of syar'i, halimbawa, haram ba yun o ano, walang problema. Hindi haram at hindi din mali. Ang pagkakamali lang doon, kung ang babae ay Shia, ang lalaki ay Sunni, kung walang respeto ang lalaki sa babae, kung ano man ang kanyang paniniwala, yun doon magkakaproblema. Diba? So, dapat ang bawat isa sa mag-asawa ay may respeto sa kanilang paniniwala. Walang pwedeng mag-force sa kanino man. وَقَدْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ حُرًّا. Ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na free sa ating pag-iisip kung tanggapin ba natin o hindi. Tama ba, Jessica? Okay. Tama daw sabi ni Sister Jessica. Yun lang ang problema, no? Kung kasi ang Shia na babae, kung ipo-force ng lalaki at ayaw niyang sumama sa lalaki. Dahil yun ang, kaya nga, tayong lahat, no, yung mga kababaihan natin, dapat alam nila talaga kung ano ang Islam at ano talaga ang sinasamahan nila. Ano ang akida ang kanilang tinatahak, ang sinusunod. Kung kung Sunni ka, di walang problema. Kung Shia ka, walang problema. Kung Sufi ka, wala namang problema. Kung Maliki ka, wala namang problema. Basta iisa lang ang Diyos natin. Okay, huwag mo nang problemahin. Kung ayaw mo sumunod doon sa Ahlul Bayt, ikaw naman masusunod. Kung malayo ka sa Rasulullah at sa Ahlul Bayt, ikaw rin masusunod. Kung ang tinanggap mo yung 300 years after Rasulullah na nagkaroon ng mazhab, ikaw din ang masusunod. Pero kung sabihin mo na yung susundin mo ang yung linya ng mga propeta, up to the day of judgment, hindi pumasok ka doon sa kwan, pag-aralan mo ang Ahlul Bayt para tayo magkakaroon ng katuparan itong ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yung hablon na yun, yung ano yung hablon? Yung rope? Tali. Yung rope na yun, yung tali, no? Hablon. Yung hablon na yun, yun ang hablon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung rope ng Allah subhanahu wa ta'ala, iisa lang yun, hindi marami, iisa lang. Dapat tayo sa nagkakapit tayo sa Quran na yun at saka sa Ahlul Bayt niya. Huwag tayong lumayo sa Ahlul Bayt niya dahil kung gusto natin na tunay ang kaalaman na makukuha natin at matutunan natin galing sa Rasulullah, huwag tayong lumayo at mauuna sa katuruan ng Ahlul Bayt, insyaAllah. Okay? Sana yan. Okay. So, walang problema mag-asawa ang Sunni. Huwag lang mag-asawa ang Muslim, babae, sa Christian na lalaki. Huwag lang yun. Dahil nasa Quran, sa Surat Al-Baqarah, mas mabuti pa ang slave na kaysa yung doktor na Christian, kung ang paniniwala niya ay sa ibang relihiyon, hindi Muslim. Yun ang mahirap. Yun ang, sa totoo, yun ang pinakamahirap na decision sa mga babae. It's either between her religion or na may connection sa kabilang buhay or yung pangmundo lang, no? Pangmundo lang. Mahirap talaga yun. Inshallah, patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Example po, pag halimbawa, yung babae, related po kasi dyan sa isang question, yung babae, Muslim siya, but yung kanyang fiancé is Christian. Pero mayroon na silang agreement na pag magpakasal sila, magpapakasal yung... Tsaka lang mag-Muslim ang lalaki. Christian po.
Yan yun na nga. Saka palang mag-Muslim. Opo. Ang tanong ganito daw, ang babae Muslim, ang lalaki Christian. Pero mayroong kasunduan na, okay, magpakasal ka na sa akin, kung tapos na ang kasal, mag-Muslim na ako. Okay din, no? Matalino rin. Matalino din yun. Isa yun sa strategy, no? Strategy. Hindi siya pwedeng ikakasal hanggat mag-Muslim siya muna at gagawin niya yung shahadat o kaya yung particular na obligation ng bilang isang Muslim. Ganon yung katindi, no? Okay? Wala nang follow-up question? Okay. Itong mag-perform lang udo, mahirap ito, mamaya na siguro. Bilang isang, wala na kayong tanong, no? Walang follow-up tanong. Pakilagay. Okay. Bilang Muslim na babae, tama lang ba na sumunod siya sa asawa, lalaki, sa anumang bagay? Sa anumang bagay. Meaning, absolute, yun, no? Absolute obedience. Okay? Ganun ba yun? Wala kasing nilagay rito. Bilang isang Muslim na babae, tama lang ba na sumunod siya sa asawang lalaki, sa asawa na lalaki sa anumang bagay? Paano kung hindi sumunod ang asawa na babae? Palibhasa sa mga babae kayo lahat, ganito ang question, no? Wala na. Kasi takot ang mga lahat mag-attend, Okay. Kung kasi ang babae, no, the time na wala pa siyang asawa, hindi pa siya nagpakasawa, yung obedience ng lalaki, ng babae ay nandoon sa kanyang saan? Sa kanyang parents, 'di ba? Nandoon sa parents ang obedience ng isang babae. The time naman nakapag-asawa na siya, matatransfer yung obedience na yon sa asawa niya, husband niya. Pero hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng bagay. Kaya sinabi, sa anumang bagay, ibig sabihin sa lahat ng bagay, hindi po. Halimbawa, sa pangloob na obligation. Itong sa bahay. Okay. Sa loob ng bahay, wajib sa babae na magluto, magpakain, no question, no? Magpakain, ano pa? Maglaba, magplancha, Hindi naman all around. At hindi siya pwedeng i-force ng lalaki na mag-iigib ng tubig. So, kung sabihin ng babae, ayaw ko mag-iigib, ikaw ang kuha. Magkasalanan ng babae o hindi? Hindi. Pwede naman maglalagay ng kondisyon ng babae. Sabihin niya, okay, ako ang kukuha ng tubig, magbigay ka ng pera. Really? Pwede yun. Pero gagawin ba yun ng babae o hindi? Parang din, no? Pero kung ang pag-uusapan natin ay ang karapatan ng bawat isa, no? Sa loob ng bahay, wala, talaga, no? Except al-khuruj min al-bayt. Al-khuruj min al-bayt
without the knowledge and the permission of the husband, it is haram na lumabas ang babae. Okay? Haram na, dapat magpaalam talaga ang babae. Kung ano ang tawag mo, bahala ka na. Pero sabi niya bukas, lalabas ako, may bibilhan ako. Kung sabihin ng lalaki, okay? Ha? Sabihin niya, huwag. Kasama mo ako, wala kang karapatan na sumuway sa ano na yon. Illa bil khuruj min al bayt. Lahat yun pwede kang maglalagay ng conditions sa asawa mo sa loob ng bahay. Pwede. Except yung magpakain, magluluto, gawaing bahay talaga yun, no? Pag-igib, hindi pwede. Maglaba, kahit paglalaba, kung ayaw ng lalaki ng babae, walang magawang ang lalaki. Iyon halimbawa sa tungkol sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, no? Of course, wag na natin pag-uusapan yung wajib sa lalaki na pagkainin ang babae. Wag na natin, alam natin yung lahat, no? Sa spiritual aspect, okay, sa spiritual aspect, mayroon bang karapatan ang babae kahit hindi magpaalam sa asawa para isagawa ang kanyang obligation bilang Muslim o hindi? Huwag namang iabuso ng lalaki, no? Halimbawa, yung 5 daily prayers, hindi na yung kailangan na ipagpaalam mo sa iyong asawa ng lalaki. Okay? Pati yung pag-ayuno, fasting, hindi din pwede na magpaalam ka sa iyo. Alangan na magpaalam ka, hindi, ikaw lang mag-fasting tapos siya hindi mag-fasting. Ha? During Ramadan yan. Pero sa sunnah, sa prayer na recommended, halimbawa yung babae, after Maghrib, marami siyang sunnat na gagawin. Prayer, no? Sunnat, yani recommended prayer. Meron pa siyang yung 4 na rakaat. Meron pa siyang ano yan? Tarawih, walang tarawih. Tarawih, wala yung tarawih. Meron pa siyang, hindi, after Maghrib. Meron pa siyang yung Gufaila. Meron pa siyang yung para sunnat para sa kanyang nanay. Ha? Ibibigay sa kanya yung salatul abawain sa gagawin niya ng babae. Dahil kung matatagalan siya, baka gutumin ang asawa, o kaya sabi ng asawa, tama na yan. So kung sinabi ng asawa, tama na, dapat itigil ka agad. Pero yung sunnat yun, recommended. O kaya magpag-ayuno na sunnat, or recommended fasting, na hindi sa Ramadan. Dapat yun magpaalam ka sa yung asawa. Up to that limit only. After that, yung obligatory para sa babae, walang karapatan ang lalaki. Yung pag-haji, okay, pagbisita sa Hajj, pwede ba hindi? Without na kagustuhan o kaya hindi kasama ang babae, lalaki. Ayun, hindi rin. Tama na, lumabas ka na walang mahram o kaya walang paalam sa asawa. So, yun sa spiritual. Ano pa? Sa halimbawa sa iktisadi. Anong iktisadi? Paghahanap buhay. Sa business. Okay. Kung halimbawa sabihin ng lalaki, huwag ka mag-business, ako lang mag-business. Mayroon bang karapatan ng lalaki, ang babae o hindi? Wala. Kung sabihin ng kasi dahil sa kapakanan ng babae, tapos sinuway niya ang kagustuhan ng lalaki, isa yun sa mga